Yo, good morning. Syempre, may oras na naman tayo ngayon para mag-battle review. Itong papanorin natin ay 1 minutes na naman ng Luzon, Kilan versus Dave Denver. So si Kilan galing siya ng Motus Battle League, tapos si Dave Denver naman galing FRBL. Yun, sabi ko nga, imamarathon muna natin yung 1 minutes Luzon bago tayo manood ng mga iba pang battles, no? So kung meron kayong gustong battle review, i-comment nyo na lang dito sa video. Like, follow, comment, subscribe, kahit ano gusto nyo. Let's go! Okay, bago ako mag-Dota, panoorin muna natin to. Medyo style clash to. Papanood ko rin tong mga to eh. Si Kilan, comedy talaga yung style niya. Tapos si Dave Denver, para siyang si Raffian eh. Mga bars, ganun. Panoorin natin, huwag natin patagalin. Tayong tatlong official flavors dyan. Manida ka na. Mag-ingay tayo lahat para kay Dave Den. Mamaya na iba. Siya'y mauna, no? Ikaw mauna. Nanalo ng coin toss si Dave Denver. Pinili niya mauna. Tigil sa minuto dapat to. 1 minute susunod. 2, pakinggan natin. Unang banat. Dave Denver. Yo, freestyle muna. Nag-note sa messenger kagabi. Emojing may sakit. Ano yan, para may dahilan kapag natalo? Tanga, pagtapos ng battle natin, yung nararamdaman mo sakit, madadagdagan palalo. Nasa flip-top na si Dave Denver! Salamat sa opportunity na aking natanggap. Binigyan mo ako ng key, kaya may pangarap na na-unlock, kaya flip-top game! Parehas tayong bungal! Siguro hindi siya nag-freestyle nung una. Mas solid yung magiging yung una niya talagang linya, no, yung sinulat niya, yung about sa key, kasi pangalan ng kalaban niya si Kilan. So ginamit niya yung key na wordplay. May key na ma-unlock. Dapat yun yung inuna niya, hindi na siya nag-freestyle nung una para sa akin. So pa. Na na-unlock, kaya flip-top game! Parehas tayong bungal! Pero kung usapang skill set, puta malayo ka pa, kill. Ikaw yung bungal na walang future, kaya pasalamat ka na dito, umabot ka pa rin. Habang ako naman dito yung bungal na magbubungal lalo yung karir. Nakapasok ka lang ng 1 minutes kasi hinipe ka ni Jonas. Kahit alam naman natin na siya'y bitin pa at bano. Laging binibida sa social media para maisingit sa laro. Biruin mo, balag pa yung gumawa ng paraan para maging maganda tingin nila sa'yo. Kaya ba't pinasok mo pa to? Pambihira, aba. Nakikita na dito yung nakita mo sa kanya. Tanong, kikita ka pa ba? Alam kong nasa isip mo pa rin yung business side. Kaya ba't nagpadalos-dalos? Nagpasok dyan, di maayos yung kita. Kaya paano ay kikita ng maayos? Habang sa akin, di mo kailangan mag-alinlangan. Hindi ito nagtitipid sa baon. Parang kinantot mo yung crush mo, di ka magsisisi sa pinasok. Okay siya, nakakatawa yung ano, pero pumalya lang sa rhyming dun sa sinabi niya about sa crush. Parang hindi tugma yung sinabi. Isa pa. Mag-alinlangan. Hindi ito nagtitipid sa baon. Parang kinantot mo yung crush mo, di ka magsisisi sa pinasok. Baon. Tapos pinasok. Nakakatawa yung sinabi niya, pero yung rhyming nga, medyo palyado lang. Loki niyang ginagaya si Manda. Kaya astang pabida na siya. Wala kang tira, tanga. Nangyari na yung gantong tagpo, kaya angat bandera ka na. Walang sinabi ang batang Manda sa baras kahit may karisma ka pa. Batang Manda sa ano, sa Baras. Manda, si Manda Baliw. Si Karis, kahit may karisma ka pa, si Karisma ano din yun, battle rapper din yun eh. Di ko alam kung saan nga pala galing na liga si Karisma. Shit, nakalimutan ko, sa Pulo yata. Nakalimutan ko. Shit, okay, basta yan. Kaya ikaw ang malulugi, bay. Kahit ilabas yung kulit at kahit ilabas yung kulit at kupal side, matutusta dito sa prayer itong Muntinlupa Pride. Time. Tayo muna balag, pakinggan natin. Ang daming sinabi ni Dave Denver, tinawanan lang eh. Okay, round 1 ni Dave Denver, medyo ano lang. Medyo, ang tag dito? Para sakto lang, hindi siya ano,
wala siya masyadong binitawan na sobrang lakas na punchlines or quotables. Tapos gusto ko yung yung pinaparang sinasabi niya kay Arik. Kine-question niya si Arik, ba't niya pa pinasok to si Killan, mga ganong angles. Pero overall, parang nagpapainit pa lang dito si Dave Denver eh. So, panoorin natin yung round 1 muna ni Killan bago tayo mag-decide. Tinawanan. Pa-pride! Time! Tayo muna banat, pahinga natin. Ayaw maglabas ako. Nag-chat, yo, ako lang ba? Kasarapan ng pagjajakol ko, nag-chat si Enigma. Reply ko, istorbo naman. Sobrang excite yung pusa kong dumaan sa paahan, aksidente kong naputukan. Binigay sa akin taga-FRBL. Congrats, gago ka man, sakto sumabay. Init ko sa panahon, wala sisihan ko itong taga-flag, matuyuan, flip-top game. Sandata na ito, aggression at delivery, tas ang damakmak na wordplay. Kala mo di ko kaya ginagawa nyo? Gago, lame nun. Mahilig ka magpaulan ng wordplay? Okay, Rain yun. Sabi niya sa Wordplay. Okay rin yun. Okay, Rain. Yun. Kasi mahilig daw siya magpaulan ng wordplay. Wordplay. Sandata na ito, aggression at delivery, tas ang damakmak na wordplay. Kala mo di ko kaya ginagawa nyo? Gago, lame nun. Mahilig ka magpaulan ng wordplay? Okay, Rain yun. Sabi niya sa kalaban niya, makakatikim ka ng putok ng baril. Parang ginawa ni Cain kay Abel. Wala ka, Matel! Baliw ka na ba? Jakul nga di pa uso nun, baril pa kaya? Baka may sabak to. Tsaka paano mo sasabihin gunbars sa baril, ganito hawak mo? Ano sasabihin mo? Ganito naman talaga hawak ng baril sa lugar namin? Paano ko sabihin ko sa'yo ganito yung hawak ng pana sa amin? Tangin na mo, saksakin kita eh. Kaya yung... Ganda lang dito ni Killan. Ng delivery niya. Tsaka crowd control niya. Solid. Witty rin. Kala mo tapos na yung jokes, meron pa palang susunod. Lugar namin? Paano ko sabihin ko sa'yo ganito yung hawak ng pana sa amin? Tangin na mo, saksakin kita eh. Kaya yung kurso mong pulis, tigil-tigilan mo yan. Huwag ka nang kumuha ng pulis. Police clearance na lang. Dahil natalo tong bandalo na Rizal, kay Rapi ang kamapuputukan. Ganto duguan. Kahit patay ka na, gugulpihin kita habang pinagkukumpulan. At dahil ayoko makita ka mag-anang pumalukot sila sa lamay mo, sa bukol mo bigla kitang patutugtugan. March 1650, 121. Si Dave Denver namatay sa kamay ni Killan. Kaya itong ka-derby wakemsin tapos when I'm telling the end. Magkaiba yung tunay na husay sa may pinipeking galing. At yung flexible ka, di lang puro bars that entertaining ka rin. Okay, sige. Tapusin muna natin itong ads. Banat, pahinga natin. Ganda naman yung sinabi ni Killan dito. Pinukpukan niya ng rap skills to si Dave Denver. Tapos bigla niyang sasabihin na dapat wag lang puro bars, no? Entertaining ka rin. Which is true naman. So, ito rin yung ginawa ni Killan and pinatunayan niya na hindi lang puro rap skills or bars yung dapat binitawan. Kasi na-entertain niya yung mga crowd dito eh. So, ang dami niya napapatawa, dami yung napapakinig sa kanya. So, sa round 1, bibigay ko yung boto ko kay Killan. Mas solid yung round 1 ni Killan. Effective yung jokes niya. Konti lang yung... May mga corny jokes, pero nadadala siya nung delivery niya rin eh. Maganda rin delivery ni Dave Denver, pero para sa akin, medyo lang. Parang nagpapainit pa siya sa round 1 eh. Saktong-sakto lang yung mga binibitawan niya eh. Mas angat lang yung kay Killan. Panoorin natin round 2. Game. Tangin na ganito daw humawak ng baril. Aning yan? Tawag doon, machine gun. Inasar niya si Gasper. Kasi ang papangit daw ng Benyong sinalangan wala pa sa motos. Grabe, sir. May napanood nga ang battle mo, yung tarpaulin kinabit sa tricycle. Wala kayong awa sa may-ari. Mamamasada pa yung pare. Tanginan
muna yung motor. Dapat bago Ganda ng banat ni Dave Denver, kaso mas nakakatawa yung ano eh. Mas nakakatawa pa yung setup kesa dun sa punchline eh. Saba? wala kayong awa sa may-ari. Mamamasada pa yung pare. Tanginan to, mga ulol. Dapat bago kayo nag-umpisa, pinastart nyo muna yung motor. Dapat bago... Mga di marunong lumugar. Babiyahe pa yun maghapon. Di mo na nga alam yung boundary. Di mo pa pinag-boundary si Manong. Kaya dapat dito, tinatapakan yung skull. Hanggang durog at sobrang bloody. Nakapag-start na kayo, di pa na-start yung Kawasaki. Pinarody niya yung linya ni Zack dun sa laban nila ni Zaki. Pumapadyak-padyak din, tapos yung punchline din Kawasaki. Ina, punch lang. Linya ni Sak nagawa pa bang i-maxer? Baka pati yan ay i-angle. Baka nakakalimot ka, baka wala to ng plan, kaya isa pa rin to sa disaster. Nag-champion ako sa Bloodway. At doon, malakas si Papan. Ikaw, saan ka nag-champion? Tabing lawa, ano yung palaisdaan? Nung nag-champ ako sa Blood, kahit pa paano may 10,000 na biyaya. Ito, nung nag-champ sa tabing lawa, yung premyo, 10 kilo na tilapia. Nilait-lait ni Dave Denver yung ano no, yung pinag-champion ng ni Kilan. Grabe, pinagkumpara niya yung pagka-champion niya sa pagka-champion ni Kilan. Grabe pala premyo sa inyo, Kilan, no? Tilapia. Kaya boy, tilapia! Ikaw ang magsisisi sa atin. Balabo mong si Didi hamakin. Ikaw yung may bit-bit na tilapia, pero GG ka sa akin. Isda bars. Ikaw may bit-bit na tilapia, pero GG ka sa akin. GG good game. GG galunggong. Okay. Inengkoy yung nakingengkoy para ipakita na ako'y better mamin. May komedyanteng pasesemplangen. Nagpatawa para patunayan na yung Joker nasa Denver pa rin. Joker na. Nag-jokes dito si Dave Denver, no? Pinapatunayan niya nga raw na Joker. Yung Joker nasa Denver pa rin. Denver team sa NBA kung saan nandun si si Jokic, si Nikola Jokic, na yung nickname ay The Joker. So yun, solid. Sa pa, balik natin. Koy, para ipakita na ako'y better mamin. May komedyanteng pasesemplangen. Nagpatawa para patunayan na yung Joker nasa Denver pa rin. Lakas. Tabing lawa versus Denver, talunin ako, hell no. Dami mang taga, let's go. Ano mang ipakita ng tabing lawa, laglag pa rin sa Denver yung late show. Tabing lawa. Nagamit niya yung tagasan si Kilan, no? Tabing lawa. Tapos, i-connect niya sa NBA pa rin. Doon sa Denver. Tsaka Lake Show. Lakers. Grabe. Ganda. Isa pa. Tabing lawa versus Denver, talunin ako, hell no. Dami mang taga, let's go. Ano mang ipakita ng tabing lawa, laglag pa rin sa Denver yung late show. Solid ang round 2 ni Dave Denver. Ito, mas maganda kaysa sa round 1 niya. Yung round 1, parang nagpapainit pa lang siya dito sa round 2. Inano niya na. Nag-jokes siya. Tapos sa huli, doon siya bumalik sa aggressive style niya. Tsaka yung delivery niya, ang ganda ng delivery dito ni Dave Denver. Ganda nung, gusto ko ngayon yung nilait niya yung pagka-champion. Pagka-champion ni Kilan. Tapos kung tagasan siya, tapos naipasok niya pa yung NBA doon. Ganda. Panoorin natin yung round 2 ni Kilan. Yo! Nag-chat sa akin, walang damayan. Halatang takot, aning ito. Pagtapos mong damay mahal sa buhay ni Vicente, tingnan mo yung gagawin ko. Sabi niya, ang yung parent, hindi nagbabayad ng upa, pay rent. Utang ina mo, word pay. Word pay. Hindi nagbabayad ng upa. Word pay. Kaya ka nilayuan ng tatay mo eh. Tapos lumalapit ka pa, tuwing naghahanap tinong mo sa tatay mo, sagot ng tatay niya si Dave. Sumalangit na siya. Ano masakit?
Hindi pa ba? Tinanong ko mama mo, nasan ka? Sagot niya, virgin pa siya. Mga balalait ko may sariwa, hindi napapanis. Yung syota mo kamukha ni Diwata Pares. Sunod-sunod suntok, di na para kontrolin gar. Dapat kombohin par. Tsaka pinakita ko yung Vicente, paano talunin to na malinis, walang kontrobersyal. Nag-post ka na it's a time. Panahon mo to, alam kong deserve mo yan. Pero para pagsigawan bay, dapat behave na lang. O mas masarap magtagumpay. Pero mas masakit ay ang tandaan mong wala ka sa prime. Prepared ka lang. Ang konti na. Parang nabitin, di pa umabot ng 1 minute yung kay Kilan dito. Hindi ko alam kung sadyang yun lang, ganun lang kaiksi yung sulat niya sa round 2. Pero, medyo generic yung mga jokes niya eh. Tapos, hindi ko alam kung may mga nakalimutan siya dito, no? Pero naiksiyan ako sa round 2 ni Kilan. Parang 54 seconds lang. Teka lang Tandaan mong wala ka sa prime. Prepared ka lang. 54 seconds nga lang, no? Mas solid yung round 2 dito ni Dave Denver. Malinaw yun. Sige, bigay ko yung round 2 kay Dave Denver. So, round 1 kay Kilan. Round 2, Dave Denver. Panoorin natin yung round 3. Ulit banat, pakinggan natin. Kamukha daw ng GF ko si Diwata Pares. Sa akin to, tigok. Yung girlfriend mo nga, kamukha ni Epiteticus. Wala ka pala Kilan eh. Rebat. Round 3 game! Ang haba ng baba mo! Kala mo di masasama sa usapan, Chong? Siguro apelyedo na ito, Mejia. Kasi mukha niya, long. Medyo corny lang yan. Parang gasgas na yung joke na ganun. Long Mejia. Siguro apelyedo na ito, Mejia. Kasi mukha niya, long. Di pa nag-uumpisa yung battle, si Arik, mababanata na talaga to. Kasi di ka pa nakakapag-spit, nahahabaan na siya sa'yo. Di porket at sulok mukha mo, magagawa mo nang matalo to. Battles ko sa FRB, ilang patunay, ilang inubos kontra triangulo. Bumuo ng sariling angulo. Di nag-rely sa past battles para yung linya punahin. Sariling konsepto pandaig. Kasi di dahil naiwan ko tong key, kailangan ko pang bumalik. Malabo ka ng umagat. Malabo ka ng umangat. Sa ilalim, mananatili na yan, guys. Kahit sa fitness advocate, humingi ka pa ng advice. Oo, nakonekta ko pa dito kasi pag sinabi nyo na keto, yan ay di na magra-rise. Double. Pag sinabi ko na keto, di siya magra-rise. Di siya angat. Tapos hindi siya magra-rise. Yun yung kanin. Kasi keto parang ketogenic diet ba yun? Basta type of diet siya, yata yung babawasan mo rice mo, di ka magra-rice. Ketogenic. Tapos yung keto, di siya magra-rice, di siya aangat. Sa panga. Ayan guys, kahit sa fitness advocate, humingi ka pa ng advice. Oo, nakonekta ko pa dito kasi pag sinabi nyo na keto, yan ay di na magra-rise. Puro wordplay ba sa key? Yan ba yung nasilip mo? Teka. Parang musician to, repa. Kaya kahit anong laro ko dyan sa key, masarap yan sa tenga. Ganyan lumetra, punyeta. Ilan? Di ba ibig sabihin ng pangalan mo, small? Tapos to, tinapat mo sa akin, puta sir, please think. Ba't pinipilit mong idikit tong small dito sa next big thing? Maliit na bagay ka lang. Kaya wag nang umasa na mag-boom pa sa larangan. Di ka na mapapakinabangan. Hango ka nga sa small, kaya wag na rin umasa, lumaki pa yung pangalan. At matapos ko siyang yurakan. Boss, message ka lang sa akin kung may gusto kayo patrabaho. Ikay timbre lang kay D. Dinispatch ako na ibinigay mong susi. PMS Daki. Puro wordplay ng pangalan ni Kilan, no? Yung puro key, pero may iba't ibang meaning din eh. Key, keto, yung ketogenic diet, key, yung about sa music, yung key or yung tone. Then, ito, PMS Daki. Sinabihan niya si Arik, PMS Daki. Ganda rin ang round 3 ni Dave Denver. Pero para sa akin, mas solid yung round 2 niya. Yung round 2 niya yung pinakamalakas. So round 1, para sa akin round 1, sakto lang, papainit pa. Round 2, lakas. Itong round 3, parang bumalik siya dun sa round 1 niya. May mga generic lang din siya na banat dito, tsaka mabababaw na jokes. Inumpisa niya dun sa mababaw na long Mejia. Tapos yung ang haba ng baba ni Kilan.
Panoorin natin yung round 3 ni Kilan. Bigyan mo daw siya trabaho. Tangin na neto, sakto sa labas may nagsesemento. Oo talaga? Alam mo bang pagpatay ka na, di mo alam na patay ka na? Ganun din pag tanga ka. Sabi niya, lagi nga nilayabang na sa FRBL, champion siya. Undefeated ka, siya din daw yung may highest title. Pagdating sa motos, mas talunan pa sa Chinese Carter. Kaya imposible makadidikit ang buwisit sa dikit-dikit kong titik. Kahit sa bit ito, ginit puta putol patay yung litit. Napipitong napipikon sa likidong mainit. Nakita ko si Dave puta nagtitikon sa gilid. ang ganda ng flow mo tsaka ng multis mo tapos biglang doon lang pala babagsak magtitikol sa gilid. Isa pa nga. Kulit nito ni Kilan. Siya din daw yung may highest title. Pagdating sa motos, mas talunan pa sa Chinese Carter. Kaya imposible makadidikit ang buwisit sa dikit-dikit kong titik. Kahit sa bit ito, ginit puta putol patay yung litit. Napipitong napipikon sa likidong mainit. Nakita ko si Dave puta nagtitikon sa gilid. Ang ina mo, multililing. Multililing. Pinagtitripan na kita kasi wala akong maisip. Pagtapos ng laban, opisyal na ako sa flip top, ikaw bibili pa rin ng ticket. Ha? Lahat kayo magkakatulad. Ang kukulit din G. Samantalang oo, nag-iisa lang. Wala ka duplicate tungki. Ang ina mo, kamukha mo pa si Dao Mingsu. Tinanong ko anong pambansang bundok, alam niyo sagot, Mountain Dew. Kaya yun, Nalaglag yung pustiso. Pinakita ko. Parang si Jonas. Parang nalaglagan din ng pustiso si Jonas eh. Laban nila ni C9 yata yun. So ba? uy, utak. Kaya yun, utang gago na lang. Yaw! Tangina kasi. Bad trip! Tangina mo, bad trip! Sige, panalo ka na. Huwag mo tong upload, Aki. May salba lang sa kahihiyan eh. Hindi ko alam kung sinadya niya yun, no? O nag-free, ang lupit lang ng freestyle niya dun. Pero, tingnan natin. Kasi sinadya niya yan. Kung alam nyo sagot, Mountain Dew. Kaya Ayun, yun, utang gago. parang nilaglag niya talaga eh. Pero kung sinadya niya yan, tas planado yan, lupit nun. Solid. Tinanggap niya yung kahihiyan. Maisingit lang yung mga bars. Yung mga susunod niya linya. Tangina mo, bad trip! Sige, panalo ka na. Huwag mo tong upload, Aki. Alam mo kung bakit nahulog to? Kasi malubak. Yung pustiso ko parang jet mo, maluwag! Ano mo, akala mo mawawala ako? Para ang tanga. Yung performance mo, ang pangit yung sa akin, napaganda pa. Ini-enjoy ko. Eh yo, eto, nag-post siya sa Facebook na kahit malinis na performance lang. Tinatakot mo ba ako? Gago ka ba, men? O ayo, malinis na performance mo ah. Pero talo ka pa rin. Time! Nalaglag yung pustiso. Para sa akin, okay, round 3 ni Kilan, no? Comedy pa rin. Nag-stick siya sa pagiging komedyante niya. Di siya ng ibang style. Pero solid yung round 3 ni Kilan, pure entertainment. Na overpower ng ni Kilan, pagiging komedyante niya yung ni Dave Denver. Para sa akin lamang si Kilan dito sa round 3. So ang boto ko round 1 kay Kilan, round 2
Kay Dave Denver, round 3 kay Kilan. So, kay Kilan ako dun. Panoorin natin sino panalo. Lift up 1 minute Luzon 2. Kilan versus Dave Denver. Mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng Hurado, 3-0. Mag-iay para kay Kilan. Yo, maraming salamat. Congrats kay Kilan. Pero parehas silang malakas. Magaling din si Dave Denver. Ang solid ng delivery niya, tsaka ng pagbabars niya. May mga, mabababaw lang din siya nag-jokes. Kasi nag-try rin siya mag-jokes eh. Pero ang ganda nung niya, round 2 niya, yung kay, yung about sa Denver, no? Tapos, Joker sa Denver. Tapos yung tabing lawa na i-connect niya sa Lake Show. Lakas nun. Congrats, Kilan. Yun, hanggang dito na lang. Like, comment, subscribe, follow. Hanggang sa muli. Thank you.